Ako si Miguel Santos, isang dokumentaryong freelancer na nakatira sa Maynila. Matagal na akong nababaliw sa mga kwentong bayan ng aming mga ninuno, lalo na ang mga alamat tungkol sa mga nilalang na hindi namin maintindihan. Kaya naman nang makakita ako ng mga lumang dokumento sa National Archive tungkol sa mga nawawalang scientific expedition sa Marinduque noong 1985, parang may kumurot sa puso. Nakaupo ako sa aking maliit na apartment sa Quezon City, binabasa ang mga nilalaman ng mga folder na nakuha ko kahapon. 3 grupo ng mga scientist ang pumasok sa isang hindi kilalang peninsula sa Marinduque para mag-research tungkol sa mga endemic species. Ang nakakatakot, wala ni isa sa kanila ang Miguel, ano na naman yung pinag-aral mo diyan? Tanong ni Carmen habang pumasok siya sa pintuan ng aking apartment. Si Carmen de la Cruz ang aking dating kaklase sa UP Anthropology. Ngayon naman ay isang kilalang antropologa na. Madalas niya akong bisitahin kapag may mga proyektong kailangan ng partner. Tingnan mo to, Carmen, sabi ko habang inabot sa kanya ang isang phone. May mga expedition na nawawala sa Marinduque. 3 grupo, lahat sila may dalang scientific equipment. Lahat sila hindi na Kinuha niya ang folder at pinasa ang mga nilalaman. Nakita ko ang pagbabago ng ekspresyon niya, mula sa curiosity hanggang sa isang kakaibang takot na hindi ko maintindihan. Marinduque, bulong niya. Lola Rosa ko ay mula doon. Madalas niya akong kwentuhan tungkol sa mga lugar na hindi dapat puntahan. Lola Rosa mo? Yung babaylan na nagsasalita sa mga conference mo? Oo, siya nga. Kaya nga ako naging antropologa dahil sa mga kwento niya tungkol sa aming kultura. Umupo siya sa tabi ko at mas mabuti pang binasa ang mga dokumentong nakahain sa mesa. Pero Miguel, bakit mo naman pinag-aaralan ang mga to? Hindi ko pa nasasagot ang tanong niya nang tumunog ang aking cellphone. Si Rico ang tumatawag. Rico Villanueva ay isang producer ng mga digital content na laging may mga ambitious na plano para sa mga viral video. Minsan, nakakairita ang mga ideya niya, pero kailangan ko ng trabaho. Miguel bro, may napakagandang ideya ako para sa next project natin. Sigaw niya sa kabilang linya. May narinig ako tungkol sa mga mysterious na lugar dito sa Pilipinas. Isipin mo, documentary about real monsters. Pag naging viral yan, milyon-milyong views. Rico, busy ako ngayon? Hindi mo ba naiintindihan? Ang daming tao ngayon na interesado sa paranormal content. May kakilala akong producer sa Netflix na naghahanap ng mga ganyang material. Tumingin ako kay Carmen na nakikinig sa conversation. Tumango siya sa akin, parang may plano na siyang nasa isip. Sige Rico, punta ka dito sa apartment. May ipapakita akong mga dokumento na baka magustuhan mo. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako kay Carmen. Alam mo ba kung saan exactly sa Marinduque ang lugar na ito? Hindi ako sigurado, pero si Lola Rosa ay may mga mapa na hindi official. Mga inherited na mapa mula sa mga ninuno namin. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Pero Miguel, may something strange sa lugar na yan. Hindi lang ordinayang scientific expedition ang nawala doon. Ano ibig mong sabihin? Nung bata pa ako, narinig ko si Lola Rosa na nag-uusap sa mga kapitbahay namin sa probinsya. May mga lugar daw na hindi dapat puntahan ng mga tao kasi may mga nilalang doon na nagpoprotekta sa kanilang teritoryo. Sabi niya, may mga tao na pumasok sa lugar na yan at hindi na talaga bumalik. Hindi dahil namatay sila, kundi dahil naging parte na sila ng lugar na yon. Nakaramdam ako ng kaba sa sinabi niya, pero kasabay nito ay excitement na hindi ko mapaliwanag. Ito na siguro ang breakthrough na matagal ko nang hinahanap. Isang tunay na mystery na may historical basis. Maya-maya pa ay dumating na si Rico kasama si Paulo, ang usual na cameraman at sound technician namin. Si Paulo Ramirez ay isang quiet na tao pero napakahusay sa mga technical aspect ng production. Palagi siyang may dalang malaking bag na puno ng mga equipment. Bro, ano ba tong mysterious documents na yan? Tanong ni Rico habang nauupo sa sahig ng aking apartment. Ipinakita namin sa kanila ang mga folder na nakuha ko sa National Archives. Habang binabasa nila ang mga ito, nakita ko ang mga mata ni Rico na unti-unting naging excited. This is it. This is exactly what we need, sigaw niya. Isipin nyo, documentary about missing expeditions, mysterious creatures, at may scientific backing pa. Perfect combination ng mystery at education. Pero Rico, sabi ni Paulo habang ini-inspect ang mga larawan sa folder, tingnan mo ang mga dates. 1985 pa to. Matagal na. Baka wala na tayong makukuhang evidence doon. That's exactly the point, sagot ni Rico. Mas mysterious kung matagal na. Mas maraming tanong na walang sagot. Mas maraming theories na pwede nating i-explore. Kinuha ni Carmen ang isang folder at binuksan ito. Sa loob ay nakita namin ang isang hand-drawn na mapa
ng isang peninsula sa Marinduque. May mga markings dito na hindi ko maintindihan. Mga symbols na parang hindi Filipino alphabet. Carmen, nakakaintindi ka ba ng mga symbols na to? Tanong ko. Tumingin siya ng mabuti sa mapa. Parang nakita ko na to dati sa mga old books ni Lola Rosa. Pero hindi ko sure kung ano ang meaning. Kailangan natin makausap si Lola Rosa, sabi ko. Kung may alam siya tungkol sa lugar na to, baka makatulong siya sa aming research. Actually, sabi ni Carmen habang nag-iisip, naalala ko na, may mga sinabi si Lola Rosa dati na may mga lugar sa Marinduque na ginagawa nilang sanctuary ng mga aswang, hindi para maging masama, kundi para maging protected area nila. Natigil kaming lahat sa sinabi niya. Aswang, isa sa mga pinakamisteryosong nilalang sa Filipino folklore. Mga shapeshifter na kayang maging hayop, kayang kumain ng tao, pero may mga kwento rin na hindi sila laging masasama. Wait, sabi ni Rico. Aswang Sanctuary, parang nature reserve para sa mga monsters. Hindi monsters, Rico, sagot ni Carmen. Sa mga traditional beliefs namin, ang mga aswang ay parte ng natural world. May mga good aswang at may mga bad aswang, tulad ng mga tao. Perfect, sigaw ni Rico. Yan ang angle natin, hindi monster hunt, pero aswang sanctuary, myth or reality, educational, pero thrilling pa rin. Tumingin ako sa mga kasama ko. Si Rico ay obviously excited sa potential viral content. Si Paolo ay tahimik lang, pero nakikita ko sa mga mata niya na interested siya sa technical challenge. Si Carmen naman ay may kakaibang expression. Parang may alam siyang hindi niya sasabi. Sige, sabi ko. Pero gagawin natin ito ng tama. Hindi sensationalized. Hindi ginagawang gimmick ang kultura natin. Documentary na may respect sa mga beliefs ng mga tao. Of course, bro. Educational documentary with respect sa culture. Pero exciting pa rin. Kinuha ko ang aking notebook at nagsimulang magplan. Kailangan natin ng proper research muna. Carmen, pwede ba nating makausap si Lola Rosa tungkol sa mga lugar na to? Oo naman. Actually, next week ay babalik ako sa probinsya para sa isang ritual na gagawin niya. Pwede kayong sumama. Ritual? Tanong ni Paolo. Traditional healing ritual para sa isang pamilya doon. Si Lola Rosa ay isa sa mga huling babaylan sa area namin na may complete knowledge pa rin ng mga ancient practices. Nagsimula kaming magplano. Rico ay mag-research tungkol sa mga equipment na kailangan namin. Paolo ay mag-prepare ng mga cameras at recording devices. Carmen ay mag-coordinate kay Lola Rosa. Ako naman ay maghahanap ng mga additional historical documents tungkol sa lugar. Pero habang nagsasalita kami, may nakakatakot na feeling na bumabalot sa akin. Parang may something sa mga documents na hindi ko maintindihan. Yung mga expedition na nawala based sa mga reports. May mga strange na phenomena na naranasan nila bago sila tuluyang nawala. May isang report na nagsasabi na nakakita sila ng mga unusual na animal behavior. May isa pang report na nagsasabi na narinig nila ang mga sounds na hindi natural sa lugar na yon. At yung huling transmission nila bago sila nawala ay nagsasabi ng mga red mist na lumabas sa kagubatan. Guys, sabi ko habang binabasa ang mga detalye, tingnan nyo to, yung mga last communications ng mga expedition teams. May consistent pattern sila tungkol sa mga strange phenomena. Binasa namin lahat ang mga reports. Totoo nga, lahat ng tatlong expedition team ay nag-report ng parehong mga kakaibang experiences bago sila nawala. Miguel, sabi ni Carmen habang binabasa ang isang particular na report, yung date na to, October 31, 1980. Lahat ng teams ay nag-disappear exactly sa same date. Halloween, bulong ni Paolo. Hindi coincidence yan, sabi ni Rico. May something talaga sa lugar na to na hindi natural. Tiningnan ko ang mga kasama ko. Alam kong dangerous ang mission na ito, pero alam ko rin na ito ay isang once-in-a-lifetime opportunity na hindi ko pwedeng palampasin. Ito ang documentary na magbabago sa aming careers. Ito ang kwentong magiging legacy namin. So, final decision? Tanong ko. Go tayo, sagot ni Rico agad. Count me in, sabi ni Paolo. Tumingin ako kay Carmen. May hesitation sa mga mata niya, pero tumango rin siya. Pero may condition ako, sabi niya. Kailangan natin makausap muna si Lola Rosa. Hindi tayo pwedeng pumasok sa lugar na yan ang walang blessing at guidance mula sa kanya. Deal, sagot ko. Habang nag-iimpake kami ng mga gamit, may tumawag sa aking unknown number. Hello? Walang sumagot sa kabilang linya, pero narinig ko ang isang mahinang boses na nagsasalitang Filipino na may accent na hindi ko kilala. Ang mga handog sa bundok ay hindi para sa mga dayuhan. Ang mga natatanging lugar
ay may sariling mga rules. Kung gusto ninyong makabalik, sundin nyo ang mga babala. Pagkatapos nun, naputol ang tawag. Sino yon? Tanong ni Carmen. Hindi ko alam. Anonymous caller. Nagsabi ng mga babala tungkol sa bundok. Tumingin kaming lahat sa isa't isa. May nakakatakot na atmosphere na bumabalot sa room namin, pero walang umalis. Alam namin lahat na ito ang simula ng isang adventure na magbabago sa aming kinaumagahan. Nagsimula na ang aming preparation para sa expedition. Rico ay bumili ng mga survival gear. Paulo ay nagtest ng lahat ng mga camera at recording equipment. Carmen ay tumawag kay Lola Rosa para sa initial consultation. Ako naman ay nag-research pa ng mga additional information tungkol sa Marinduque at sa specific na peninsula na pupuntahan namin. Pero habang nag-prepare ako, may nakita akong isang envelope sa ilalim ng aking pintuan. Walang return address, walang stamp. Binuksan ko ito at nakita ko ang isang handwritten letter sa Tagalog. Mga kaibigan, ang lugar na inyong pupuntahan ay hindi ordinaryong lugar. Mayroon ditong mga nilalang na nanatili sa mundo dahil may mga taong nagpoprotekta sa kanila. Kung tunay na ninyong gusto ang makita ang katotohanan, handa ba kayong tanggapin ang responsibilidad na kasama nito? Ang peninsula ng mga aswang ay hindi lang isang lugar. Ito ay isang sanctuary na dapat panatilihin sa balance. Mag-ingat kayo. Wala ring signature o indikasyon kung sino ang nagsulat nito. Dinala ko ang letter kay Carmen nang dumaan siya sa apartment ko. Carmen, tignan mo to. Binasa niya ang letter at nakita ko ang pagbabago ng expression niya. Miguel, parang kilala ko ang handwriting na to. Sinong sa tingin mo nagsulat? Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa akin ng matagal bago nagsalita. May mga bagay tungkol sa aming pamilya na hindi ko pa nasasabi sa inyo. Nakaupo kaming dalawa ni Carmen sa labas ng isang kainan sa Torrijos, Marinduque. Ang biyahe mula Manila ay naging mahaba dahil sa mga delay sa ferry. Pero nandito na kami sa huling bayan na may access sa restricted peninsula. Kasama namin sina Rico at Paulo na nag-aayos pa ng mga equipment nila sa kwarto namin sa maliit na inn. Carmen, ano ba talaga ang hindi mo pa nasasabi? Tanong ko habang hinihintay namin ang pagdating ni Lola Rosa. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Miguel, ang aming pamilya, hindi lang ordinaryong mga tao. Si Lola Rosa ay hindi lang babay lang. Siya ay may special na connection sa mga lugar tulad ng peninsula na pupuntahan natin. Ano ibig mong sabihin? Yung mga symbols na nakita natin sa mapa, natutunan ko yan nung bata pa ako. Si Lola Rosa ay nagturo sa akin ng mga ancient practices na hindi namin share sa iba. May mga secrets sa aming bloodline na dumadala ng responsibility. Bago pa ako makasagot, may tumapat sa amin na matandang babae na nakasuot ng traditional na damit. Si Lola Rosa. Kahit sa edad na 75, malakas pa rin ang dating niya. May kakaibang aura na parang nakakakita siya ng mga bagay na hindi namin Miguel, bati niya sa akin habang umuupo sa tabi ni Carmen. Narinig ko ang tungkol sa inyong plano. Carmen ay nagsabi sa akin ng lahat. Lola Rosa, kailangan namin ng guidance. Yung mga expedition na nawala sa peninsula, alam niyo ba kung ano ang nangyari sa kanila? Tumingin siya sa akin ng matagal bago sumagot. Anak, ang mga lugar tulad ng peninsula na yan ay hindi ordinary na lugar. May mga nilalang doon na matagal nang nakatira. Mas matagal pa kaysa sa aming mga ninuno. Ang mga tao na pumasok doon at hindi na bumalik, hindi sila namatay. Naging parte na sila ng lugar na yon. Naging parte ng lugar? Paano? May mga tao na pinili na manatili doon dahil nakita nila ang true nature ng mga nilalang na nakatira sa peninsula. Nakita nila na hindi sila mga monsters, kundi mga creatures na kailangan ng protection at understanding. Dumating sina Rico at Paulo na dala-dala ang mga camera equipment nila. Nakita ko ang expression ni Lola Rosa nang makita niya si Rico. May kakaibang reaction siya sa kanya na hindi ko maintindihan. Lola Rosa, ito si Rico, ang producer namin. Si Paulo naman ang technician, pakilala ko. Tumango si Lola Rosa kay Paulo, pero kay Rico ay mas matagal siyang tumingin. Ikaw ba ay may alam na tungkol sa lugar na pupuntahan ninyo? Opo, Lola. Nag-research kami tungkol sa mga mysterious incidents doon. Gusto lang namin makagawa ng documentary na magtuturo sa mga tao tungkol sa aming kultura, sagot ni Rico. Nakita ko ang slight na pagbabago ng expression ni Lola Rosa. Parang may hindi siya naniniwala sa sinabi ni Rico. Carmen, sabi ni Lola Rosa, may kailangan akong ipakita sa inyo, pero hindi dito. Kailangan natin pumunta sa bahay ko. Sumama kaming lahat sa bahay ni Lola Rosa na nasa gitna ng bayan. Ang bahay niya ay puno ng mga traditional na item, mga old books, mga herb collections, at mga artifacts na hindi ko kilala.
Pero ang nag-draw ng attention ko ay ang malaking mapa na nakasabit sa dinding. Ang mapa ay hand-drawn at mas detalyado kaysa sa nakita namin. May mga markings dito na specific sa mga parts ng peninsula at may mga notes na nakasulat sa ancient script. Ito ang tunay na mapa ng sabi ni Lola Rosa. Ginawa ito ng aming mga ninuno noong panahon na unang na-encounter nila ang mga aswang na nakatira doon. Aswang talaga? Tanong ni Paulo habang nire-record niya ang conversation. Oo, pero hindi ang klaseng aswang na iniisip ninyo. Ang mga aswang sa peninsula na yan ay naging peaceful na. Nagtayo sila ng community doon na separate sa mundo ng mga tao. Hindi sila nang aatake ng mga tao unless may makikita silang threat sa kanilang sanctuary. Tumingin ako sa mapa ng mas mabuti. May mga specific na trails na nakamark at may mga areas na may warning symbol. Lola Rosa, ano ang meaning ng mga symbols na to? Ang red symbols ay mga safe path. Ang black symbols ay mga danger zones na hindi dapat puntahan. Ang blue symbols ay mga rest areas na pwedeng gamitin ng mga visitors na may permission. Permission? Mula kanino? Tanong ni Rico. Mula sa current guardian ng peninsula, may isang tao na nag-serve as bridge between the Aswang community at ang outside world. Siya ang nagdi-decide kung sino ang pwedeng pumasok sa area. Sino ang current guardian? Tanong ko. Hindi sumagot si Lola Rosa agad. Tumingin siya kay Carmen ng matagal bago nagsalita. Yang guardian na yan ay dapat mapalitan na. Matanda na siya at kailangan ng successor na may tamang bloodline at training. Naramdaman ko ang tension sa room. May something na hindi nila sinasabi sa amin. Lola, sabi ni Carmen, hindi pa ako handa. Handa sa ano? Tanong ko. Miguel, sabi ni Lola Rosa. Si Carmen ay may special na bloodline. Ang aming pamilya ay may hereditary obligation sa mga lugar tulad ng peninsula. Kung magkakaroon ng emergency, si Carmen ay dapat mag-take over as guardian. Nagtinginan kaming lahat. Ito ay completely different sa inakala namin. Hindi lang documentary ang ginagawa namin. May deeper na purpose si Carmen para sa expedition na ito. Carmen, alam mo ba to? Tanong ko. Hindi ko alam na ganito ka-specific, sagot niya. Alam ko lang na may responsibility ako sa aming culture, pero hindi ko alam na about sa peninsula specific. Kaya naman kailangan ninyong mag-ingat, sabi ni Lola Rosa. Ang mga aswang ay nakaka-sense ng intentions ng mga. Kung may masama kayong balak, hindi kayo makakasurvive doon. Pero kung genuine ang intentions ninyo para sa protection ng lugar at understanding ng culture, tatanggapin kayo nila. Paano namin mapupuntahan ang peninsula? Tanong ni Paulo. Sa mga nabasa namin, walang regular na transportation doon. May kilala ako na pwedeng mag-guide sa inyo, sagot ni Lola Rosa. Pero mahirap siyang kausapin. Si Mang Teodoro ay dating forest guard ng area na yan. Siya lang ang nakakaalam ng mga secret trails na pwedeng gamitin para makapasok doon ng safe. Nasaan si Mang Teodoro? Tanong ni Rick. Nakatira siya sa may bundok, mga 30 minutes walk mula dito. Pero mag-ingat kayo sa kanya. Hindi siya naniniwala sa mga outsider, lalo na sa mga may camera. Nagdesisyon kaming puntahan si Mang Teodoro kinaumagahan. Pero bago kami umalis, binigyan kami ni Lola Rosa ng mga special na items. Carmen, kunin mo to, sabi niya habang inabot ang isang necklace na may kakaibang pendant. Ito ay protective amulet na gawa ng aming mga ninuno. Susuotin mo to habang nasa peninsula kayo. Kay Rico naman ay binigyan niya ng isang small pouch na may mga herbs. Itago mo to sa bag mo. Pag may naramdaman kayong danger, ikalat mo itong herbs na to sa paligid ninyo. Bakit kay Rico mo binibigay? Tanong ko. May special reason ako, sagot ni Lola Rosa. Pero hindi niya na i-explain. Kay Paulo at sa akin ay binigyan niya ng mga traditional na bracelets na gawa sa kakaibang material. Mga protective charms din to. Pero importante, kapag nasa peninsula na kayo, huwag kayong magiging aggressive sa mga makikita nyo. Respect lang ang kailangan. Kinaumagahan, nagsimula ang aming journey papunta kay Mang Teodoro. Ang trail patungo sa bahay niya ay medyo mahirap, puno ng mga roots at maliliit na streams. Habang naglalakad kami, nakita ko na may kakaibang atmosphere sa lugar na to. Parang mas tahimik kaysa sa normal. At ang mga hayop ay parang nag-o-observe sa amin. Guys, napapansin nyo ba yon? Sabi ni Paulo habang nire-record niya ang surroundings. Parang walang insects dito. Usually sa forest, ang daming sounds ng mga insect. Pero dito parang ang tahimik. Totoo nga ang sinabi niya. Ang kakaibang katahimikan ay nagiging unnerving na. Maybe normal lang yan sa part na to ng Marinduque, sabi ni Rico. Pero nakikita ko sa expression niya na concerned din siya. After 30 minutes ng hiking, nakita namin ang isang small na bahay na gawa sa wood at bamboo. May usok na lumalabas sa chimney, sign na may tao sa loob. Kumatok kami sa Mang Teodoro,
Si Carmen de la Cruz po ito, kasama ng mga friends ko. Pinadala po kami ni Lola Rosa. Narinig namin ang mga footsteps sa loob bago bumukas ang pintuan. Lumabas ang isang matandang lalaki na may mahaba ng buhok at beard. Mga 60 years old, pero makikita mo sa posture niya na malakas pa rin siya. Carmen, sabi niya habang tinitingnan si Carmen. Apo ka ni Rosa? Opo, Mang Teodoro. Kailangan po namin ng tulong ninyo. Ano yung kailangan ninyo? Gusto po namin puntahan ang peninsula. Gagawa po kami ng documentary tungkol sa kultura doon. Ang expression ni Mang Teodoro ay nagbago agad. Naging mas serious siya. Peninsula? Yung restricted area? Opo. Hindi pwede. Delikado yon. Marami ng tao ang pumasok doon at hindi na bumalik. Mang Teodoro, sabi ni Carmen, alam ng Lola Rosa ko na kayo lang ang nakakaalam ng safe passage doon. Kailangan namin para sa preservation ng kultura namin. Tumingin si Mang Teodoro sa aming mga equipment na dala-dala ni Paulo. Bakit may mga kamera? Ano ba talaga ang plano ninyo? Documentary po talaga, sagot ni Rick. Educational documentary para ma-preserve ang knowledge tungkol sa mga aswang at sa kultura natin. Nakita ko ang pagbabago ng expression ni Mang Teodoro nang marinig niya ang word na aswang. Kayo, alam ninyo ba talaga kung ano ang meron sa peninsula na yon? Hindi po completely, sagot. Kaya nga po namin kailangan ng guidance ninyo. Nag-isip si Mang Teodoro ng matagal. Tumingin siya kay Carmen, tapos sa aming mga equipment, tapos sa amulets na binigay ni Lola Rosa sa amin. Mga anak, sabi niya habang umuupo sa isang bench sa labas ng bahay. 3 beses na ako pumasok sa peninsula na yan nung guard pa ako. Una, kasama ko ang isang group ng scientists noong 1980. Pangalawa, kasama ko ang search party na naghahanap sa kanila. Pangatlo, mag-isa lang ako noong 1987. Ano pong nangyari sa 3 times na yon? Tanong ni Paul. Yung unang beses, nawala ang mga scientists na kasama ko. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila. Yung pangalawang beses, nakita ko sila. Nakita ninyo sila? Buhay pa? Nakita ko sila pero hindi sila ang dating sila. Parang naging parte na sila ng lugar na yon. Nakausap ko ang isa sa kanila, si Dr. Martinez. Sabi niya sa akin na hindi na siya babalik sa outside world. Masaya na daw siya doon. Masaya? Sa peninsula? Sabi niya nakita niya ang truth tungkol sa mga aswang na nakatira doon. Hindi daw sila monsters. Community daw sila na nagprotekta sa natural environment ng lugar na yon. At minsan, may mga tao na willing na maging part ng community na yon. Nakatingin kaming lahat kay Mang Teodoro. Ang story niya ay completely different sa mga naisip namin. Mang Teodoro, sabi ni Carmen, yung pangatlong beses na pumasok kayo, ano nangyari? Yun ang pinaka-important, sagot niya. Pumasok ako mag-isa dahil gusto kong makita personally kung ano talaga ang meron doon. Nakita ko ang community ng mga aswang. Nakita ko ang mga scientists na nanatili doon. At nakita ko kung paano nila nini-maintain ang balance sa lugar na yon. Balance? Ang mga aswang sa peninsula na yon ay naging guardians ng environment. Hindi sila kumukonsumo ng resources ng sobra. Hindi sila sumasama sa mga hayop na walang dahilan. Naging part sila ng ecosystem ng peaceful. Bakit kayo bumalik sa outside world? Tanong ni Rico. Dahil may pamilya ako dito. May responsibility ako sa mga tao dito sa bayan. Pero binigyan nila ako ng option na bumalik anytime na gusto ko. Nagtinginan kaming lahat. Ang story ni Mang Teodoro ay nagbibigay ng completely different perspective sa aming mission. Kung dadaan kayo sa peninsula, sabi ni Mang Teodoro, kailangan ninyo sumunod sa rules nila. Una, walang aggressive behavior. Pangalawa, walang pakikipag-away sa mga hayop na makikita ninyo. Pangatlo, respect sa mga place na sacred sa kanila. Kaya mo po ba kaming i-guide doon? Tanong ko. Nag-isip siya ng matagal. Tignan ko muna kung ano ang tunay na intentions ninyo. Matutulog muna kayo dito sa bahay ko tonight. Pagkatapos, magdi-decide ako kung i-guide ko kayo o hindi. Pumayag kaming lahat. Habang nag-prepare kami ng mga gamit namin para sa overnight stay, nakita ko si Rico na may kausap sa cellphone niya sa labas ng bahay ni Mang Teodoro. Oo, confirmed na. May guide na kami. Tomorrow, papasok na kami sa peninsula. Rinig kong sabi niya sa kausap niya. May nakakatakot na feeling na bumalot sa akin. Sino ang kausap ni Rico? At bakit parang may ibang agenda siya na hindi niya sinasabi sa amin? Gumising ako sa tunog ng mga kakaibang awit na nanggagaling sa labas ng bahay ni Mang Teodoro. Mga 4:00 pa lang ng umaga, pero may mga boses na kumakanta sa wikang hindi ko maintindihan. Tumayo ako mula sa sleeping bag ko at tiningnan ang mga kasama ko. Si Paulo ay gising na rin at nakikinig, pero si Rico at Carmen ay tulog pa rin. Paulo, naririnig mo ba yan? Bulong ko. Oo, pare. Mga ilang minuto na yan.
parang chanting o kaya ceremonial songs. Lumabas kami ng dahan-dahan sa kwarto at nakita namin si Mang Teodoro na nakaupo sa may bintana, nakikinig din sa mga awit. Mang Teodoro, ano po yung mga awit na yan? Tanong ko. Morning songs ng mga nilalang sa peninsula. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Kapag naririnig ninyo yan, ibig sabihin ay ready na silang tumanggap ng mga visitor. Ito ang signal na naghihintay. Dumating sina Rico at Carmen na mukhang kakagising lang. Ano yung ingay sa labas? Tanong ni Rico habang kinukusot ang mata niya. Signs na pwede na tayong pumasok sa peninsula, sagot ni Carmen. May kakaibang excitement sa boses niya na hindi ko naramdaman sa kanya dati. Carmen, okay ka lang? Tanong ko. Parang different ka ngayon. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa amulet na binigay ni Lola Rosa sa kanya. Miguel, habang tulog kayo kagabi, may napapanaginipan ako. Parang may tumatawag sa akin mula sa peninsula. Panaginip lang yon, sabi ni Rico. Pre-expedition anxiety, pero nakita ko ang expression ni Mang Teodoro. Hindi siya naniniwala na panaginip lang yon. Carmen, sabi ni Mang Teodoro, ikwento mo sa amin ang panaginip mo. May nakita akong babae sa panaginip. Matanda, nakasuot ng traditional na white dress. Sabi niya sa akin na kailangan ko na daw pumunta sa peninsula dahil may importante akong gagawin doon. Ano pa ang sabi niya? Tanong ni Mang Teodoro. Sabi niya na ang mga aswang sa peninsula ay nangangailangan ng bagong guardian. Yung current guardian daw ay mamamatay na at kailangan ng replacement na may tamang bloodline. Nagtinginan kaming lahat. Ito ay confirmation ng sinabi ni Lola Rosa kagabi. Mang Teodoro, sabi ko, ibig ba sabihin nito na si Carmen ay may special na role sa expedition na to? Oo, sagot niya. Kaya nga nararamdaman nila na may darating na may De La Cruz bloodline. Kaya rin nila kayo tinatanggap. Habang nag-aalmusal kami, nag-explain si Mang Teodoro ng detalyadong instructions para sa journey namin. Ang trail papunta sa peninsula ay 3 oras na lakad mula dito. May 3 major checkpoints tayo dadaanan. Una, ang bamboo forest na puno ng mga guardian spirits. Pangalawa, ang Red River na kailangan nating tumawid gamit ang specific na ritual. Pangatlo, ang Mist Valley na doon natin makikita ang first signs ng mga aswang. Ano pong mga specific rituals? Tanong ni Paulo habang nire-record niya ang instructions. Sa bamboo forest, kailangan ninyong magpaalam sa mga spirits bago kayo dumaan. Kakantahin ninyo ang traditional greeting song na ituturo ko sa inyo. Sa Red River, kailangan ninyong maghugas ng kamay sa tubig at mag-offer ng small offering, pwedeng pagkain o kaya personal item. Sa Mist Valley, huwag kayong magtatakbo kahit anong makita ninyo. Lakad lang ng normal at huwag kayo titingin directly sa mga mata ng mga nilalang na makikita ninyo. Bakit hindi pwedeng tumingin sa mata nila? Tanong ni Rico. Dahil sa culture nila, ang direct eye contact ay challenge o threat. Kapag hindi kayo familiar sa kanila, baka ma-misinterpret nila ang intentions ninyo. Nag-prepare kami ng mga equipment namin para sa journey. Pero habang nag-i-impake ako, napansin ko na may kulang sa bag ni Rico. Yung pouch na binigay ni Lola Rosa ay wala na. Rico, nasaan yung herbs na binigay ni Lola Rosa sa'yo? Naiwan ko sa inn, sagot niya. Babalik ako mamaya para kunin. Hindi na, sabi ni Mang Teodoro. Walang time na bumalik pa. Magiging delikado kapag na-delay tayo. Ang mga nilalang sa peninsula ay may specific time na tumatanggap sila ng visitor. May nakakatakot na feeling ako tungkol sa nawawalang herbs. Pero wala na kaming magagawa. Nagsimula ang aming journey papunta sa peninsula, mga 8:00 ng umaga. Ang initial na trail ay normal pa, puno ng mga regular na puno at halaman. Pero habang lumalalim kami sa kagubatan, napapansin ko na nagbabago ang atmosphere. Guys, tingnan ninyo ang mga dahon ng mga puno, sabi ni Paulo habang nire-record niya ang surrounding. Mas malaki sila kaysa normal at yung kulay ay parang may hint ng red. Totoo nga, ang mga dahon ay may kakaibang red tint na hindi natural sa mga regular na puno. Normal lang yan sa area na to, sabi ni Mang Teodoro. Dahil sa mineral content ng soil dito, nagbabago ang kulay ng mga halaman. Pero habang naglalakad kami, napapansin ko na hindi lang ang dahon ang may red tint, pati ang tubig sa mga small streams ay may bahid ng red color. Mang Teodoro, yung tubig po, bakit may red color? Tanong ni Carmen. Iron oxide sa soil, sagot niya. Pero may iba ring dahilan na makikita ninyo mamaya. After mga 2 oras ng paglalakad, narating namin ang bamboo forest. Ang view ay breathtaking, mga bamboo na ang taas ay umabot sa mga 30 feet at ang density ay sobrang compact na parang tunnel ang naging pathway namin. Dito na tayo magpe-perform ng greeting ritual, sabi ni Mang Teodoro. Carmen, ikaw ang magli-lead
dahil ikaw ang may pinakamalakas na connection sa mga spirits dito. Itinuro ni Mang Teodoro kay Carmen ang isang traditional song na kailangan niyang kantahin. Ang melody ay haunting at beautiful at ang lyrics ay sa ancient Tagalog na hindi ko completely maintindihan. Habang kumakanta si Carmen, may mga kakaibang nangyayari sa paligid namin. Ang mga bamboo ay parang gumagalaw kahit walang hangin. May mga sounds ng mga birds na hindi ko kilala at may mga shadows na lumilipat sa mga dahon kahit walang nagmo-move na tao. Guys, nakikita ninyo ba yan? Bulong ni Paulo habang nire-record niya ang mga phenomena. Shh! Sabi ni Mang Teodoro. Huwag kayong magsalita habang ongoing ang ritual. Tapos na ang kanta ni Carmen, may narinig kaming response mula sa mga bamboo. Parang echo ng kanta niya, pero may iba't ibang voices na sumasama sa harmony. Tanggap kayo ng mga spirits, sabi ni Mang Teodoro. Pwede na tayong Habang naglalakad kami sa loob ng bamboo forest, napansin ko na may mga carved symbols sa mga bamboo trunks. Ang mga symbols ay parehong nakita namin sa mapa ni Lola Rosa. Mang Teodoro, ano po ang meaning ng mga symbols na to? Mga markers ng territory. Ini-indicate nila kung sino ang nagmamay-ari ng specific na area at kung ano ang mga rules sa area na yon. Parang signposts? Tanong ni Rico. Oo, pero mas komplikado. May mga information din dito tungkol sa history ng area, sa mga events na nangyari dito, at sa mga warnings para sa mga visitor. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa exit ng bamboo forest. Pagkalabas namin, nakita namin ang Red River na sinasabi ni Mang Teodoro. Ang river ay hindi malaki, siguro mga 20 feet lang ang width, pero ang kulay ng tubig ay distinctly red. Hindi sa dahil sa iron oxide lang, may organic na red color na parang may halong dugo. Bakit po ganyan ang kulay ng tubig? Tanong ko. May specific na algae dito na red ang kulay, sagot ni Mang Teo. Pero may spiritual significance din yan sa culture ng mga aswang. Ang red water ay simbolo ng life force at connection sa earth. Ginawa namin ang ritual na itinuro ni Mang Teodoro. Naghugas kami ng kamay sa red water at nag-offer ng small items. Si Carmen ay nag-offer ng isang traditional bracelet. Si Paulo ay nag-offer ng isang small battery mula sa equipment niya. Ako ay nag-offer ng isang ballpen. At si Rico ay nag-offer ng isang coin. Pero habang nag-o-offer si Rico, napansin ko na may kakaibang reaction ng tubig. Parang nagbubble ito sa area kung saan niya in-offer ang coin. At ang red color ay naging mas intense. Mang Teodoro, normal po ba yon? Tanong ko habang tinuturo ang reaction ng tubig. Tiningan ni Mang Teodoro ang tubig at nakita ko ang concern sa mukha niya. Hindi normal yan, sabi niya. Parang may rejection ang river sa offering. Rejection? Ano ibig sabihin noon? Tanong ni Rico. Ibig sabihin ay may something sa intentions mo na hindi tanggap ng mga spirits dito. Nakita ko ang pagbabago ng expression ni Rico. May takot sa mata niya na hindi ko nakita sa kanya dati. Siguro naman, hindi seryoso yan, sabi ni Rico. Baka coin lang, hindi appropriate na offering. Pero nakita ko na si Mang Teodoro ay nag-worry pa rin. Tumawid kami sa river gamit ang isang bamboo bridge na may mga carved symbols din. Habang tumawid kami, narinig ko ang mga sounds na parang whispers na nanggagaling. Naririnig ninyo ba yan? Tanong ko. Oo, sagot ni Carmen. Parang may mga boses sa tubig. Normal lang yan, sabi ni Mang Teodoro. Ang mga spirits sa river ay nagko-communicate sa mga dumadaan. Pero ang mga whispers ay nagiging mas malakas habang tumawid si Rico. Parang may mga boses na nagsasabi ng warnings o kaya complaints. Pagkatapos namin tumawid, nagsimula kaming mag-ascend sa isang hill na dadaan namin papunta sa Mist Valley. Ang trail ay naging mas challenging dahil mas steep. Pero ang pinakamahirap ay ang atmosphere na nagiging mas mysterious. Guys, feeling ko may sumusunod sa atin, sabi ni Paulo habang tiningnan niya ang viewfinder ng camera niya. Ano nakikita mo? Tanong ko. Sa peripheral vision ko, parang may mga shadows na gumagalaw sa mga... Pero kapag direct ko titingnan, wala naman. Huwag ninyo titingnan directly, sabi ni Mang Teodoro. Mga scout lang yan ang mga aswang na nag-o-observe sa inyo. Normal lang yan. Scout? Tanong ni Rico. Oo, bago kayo makarating sa main community, may mga advanced scouts na mag-a-assess kung safe kayo o threat. Habang naglalakad kami, napansin ko na si Carmen ay nagiging mas quiet. Hindi siya nagsasalita. At parang focused siya sa isang bagay na hindi namin nakikita. Carmen, okay ka lang? Tanong ko. May narinig ako, sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. May tumatawag sa akin mula sa direksyon ng peninsula. Ano sinasabi? Hindi ko maintindihan ang words, pero ang feeling ay parang welcome. Parang excited silang makita ako. Maya-maya pa, narating namin ang entrance ng Mist Valley.
Ang pangalan ay appropriate dahil may thick na mist na bumabalot sa buong valley. Ang visibility ay limited lang sa mga 10 feet sa harap namin. Dito na ang pinaka-critical part, sabi ni Mang Teodoro. Sa loob ng mist, makikita ninyo ang mga first actual na aswang. Huwag kayong magtatakbo, huwag kayong magiging aggressive, at huwag kayong titingin directly sa mata nila. Pumasok kami sa mist, at agad ko namang naramdaman ang pagbabago ng atmosphere. Mas malamig, mas humid, at may kakaibang electrical feeling sa hangin. Maya-maya, nakita ko ang first na aswang. Ito ay isang creature na halos humanoid ang form. Pero may mga features na distinctly hindi mas mahaba ang mga arms, may mga claws sa mga daliri, at ang mga mata ay mas malaki at may golden color. Pero ang pinaka-surprising sa akin ay ang facial expression niya. Hindi aggressive, hindi scary. Parang curious lang siya sa amin. Huwag kayong titingin sa mata niya, remind ni Mang Teodoro. Pero si Carmen ay hindi sumunod sa instruction. Tumingin siya directly sa mata ng aswang at nakita ko na may exchange na nangyari sa kanila. Parang may communication na walang words. Ang aswang ay tumango kay Carmen tapos umalis ng tahim. Carmen, bakit ka tumingin sa mata niya? Tanong ko. Hindi ko napigilan, sagot niya. Parang may magnetic pull na nag-force sa akin na tumingin. Ano nakita mo? Nakita ko ang memories. Memories ng lugar na to, memories ng mga tao na naging part ng community. Habang naglalakad kami sa mist, nakakita kami ng mas maraming aswang. May mga forms na parang bats pero mas malaki. May mga humanoid na may animal features. At may mga completely animal na may human intelligence sa mga mata. Pero lahat sila ay peaceful. Walang aggressive behavior, walang attempts na lumapit sa amin. Parang nire-respect nila ang aming present. Mang Teodoro, sabi ko, ang peaceful nila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na hindi sila monster. Peaceful community sila na naging misunderstood lang ng outside world. Habang patuloy naming nilalakbayan ang Mist Valley, nakita ko si Rico na medyo nag-struggle. Pawis na pawis siya at parang nahihirapan siyang huminga. Rico, okay ka lang? Tanong ni Paulo. Hindi ko alam, sagot ni Rico. Parang nahihirapan akong huminga dito. At parang may something na nagfo-force sa akin na umalis. Nakita ko ang concern ni Mang Teodoro sa reaction ni Rico. Rico, sabi ni Mang Teodoro, may tinatago ka ba sa amin? Kasi ang mga aswang ay nakakasense ng deception. Wala naman, sagot ni Rico. Pero nakita ko na hindi siya makatingin sa amin ng diretsyo. Maya-maya pa, nakarating kami sa exit ng Mist Valley. At doon, nakita namin ang peninsula. Ang view ay incredible. May isang malaking clearing na parang natural amphitheater, surrounded ng mga puno na hindi ko nakita sa ibang lugar. Sa gitna ng clearing ay may mga structures na combination ng traditional Filipino architecture at ng something completely unique. Welcome sa peninsula ng mga aswang, sabi ni Mang Teodoro. Pero habang tinitingnan ko ang view, nakita ko ang isang figure na nakatayo sa gitna ng clearing. Isang matandang babae na nakasuot ng white dress. Exactly ang babae na nakita ni Carmen sa panaginip niya. At nakita ko na si Carmen ay unti-unting naglalakad patungo sa babae. Parang may invisible force na humahatak sa kanya. Sunod-sunod kaming bumaba sa clearing na parang naka-hypnotize si Carmen sa babaeng nakatayo sa gitna. Pero habang papalapit kami, nakita ko na ang babae ay hindi ordinary na tao. May kakaibang aura siya na parang luminous at ang white dress niya ay parang gumagalaw kahit walang hangin. Carmen, huwag mo munang lapitan, sabi ni Mang Teodoro. Pero hindi nakinig si Carmen. Patuloy siyang naglalakad patungo sa babae. Nang makalapit si Carmen sa babae, narinig namin ang conversation nila kahit hindi namin maintindihan ang lengguwahe na ginagamit. Ancient Tagalog mixed with something na parang hindi human language. Anong sinasabi nila? Tanong ni Paulo habang nire-record niya ang encounter. Hindi ko completely maintindihan, sagot ni Mang Teodoro. Pero ang babae ay nag-i-introduce ng sarili niya bilang Aling Petra, ang current guardian ng peninsula. At sinasabi niya kay Carmen na matagal na niyang hinihintay ang pagdating niya. Maya-maya, bumalik si Carmen sa amin. Ang expression niya ay completely changed. Mas confident, mas mature, parang may natutunan siyang importante. Miguel, sabi ni Carmen, si Aling Petra ay nag-invite sa atin na makita ang community ng mga aswang dito. Pero may conditions siya. Ano ang conditions? Tanong ko. Una, kailangan nating ipakita na walang masama naming intentions. Pangalawa, kailangan nating sumunod sa rules ng community. Pangatlo, natigil siya saglit. Pangatlo, kapag pumasok na tayo sa community nila, may possibility na hindi lahat sa atin ay makakabalik sa outside world. Nagtingin ang kaming lahat. Ito ay mas serious kaysa sa inakala namin. Ano ibig sabihin ng hindi lahat makakabalik?
Tanong ni Rico. Nakita ko na mas nervous na siya kaysa dati. Ibig sabihin, sabi ni Carl, may mga tao na once na makita nila ang true nature ng community dito, they choose to stay. Hindi dahil pinipilit sila, kundi dahil nakita nila na mas peaceful at meaningful ang buhay dito. Tulad ng mga scientists na nawala noong 1985, tanong ni Paulo. Exactly. Hindi sila nawala. Naging part sila ng community. Nakita ko si Rico na nag-step back. Wait. Hindi ko ito sinasang-ayunan. Ang agreement natin ay documentary lang. Hindi joining a cult o anuman. Hindi sila cult, Rico, sabi ni Carmen. Community sila na may different na way of living. Mas connected sila sa nature. Mas sustainable ang lifestyle nila. Carmen, sabi ko, may problema ba? Parang iba ka na simula nang makausap mo si Aling Petra. Hindi siya sumagot agad. Tiningin niya ako ng matagal bago nagsalita. Miguel, nakita ko ang memories ng lugar na to. Nakita ko kung paano nagsimula ang community ng mga aswang dito. Hindi sila originally mga monsters. Mga tao sila na na-transform dahil sa spiritual connection nila sa environment. Na-transform? Paano? May ancient ritual dito na ginagawa ng mga ancestors namin. Ang ritual ay nagbibigay ng ability sa mga tao na mag-communicate at maging part ng natural ecosystem. Ang mga naging aswang ay hindi monsters. Sila ay naging guardians ng environment. Habang nag-e-explain si Carmen, napansin ko na may mga aswang na unti-unting lumalapit sa amin. Hindi threatening, pero observant. May mga iba't ibang forms sila. May humanoid na may animal features, may animal na may human intelligence, at may mga hybrid na combination ng dalawa. Guys, sabi ni Paulo habang nire-record niya ang mga aswang na papalapit. May nakikita akong familiar na mukha. Tumingin kaming lahat sa direksyon na may isang aswang na humanoid na nakalapit sa amin. At totoo nga, familiar ang mukha niya. Dr. Martinez? Tanong ni Mang Cute. Tumango ang aswang. Ito nga si Dr. Martinez, isa sa mga scientists na nawala noong 1985. Pero ngayon, may mga physical changes siya. Mas mahaba ang mga daliri, may golden tint ang mga mata, at may subtle na animal features sa mukha niya. Teodoro, sabi ni Dr. Martinez sa perfect na Filipino. Balik ka na naman, Dr. Martinez. Buhay ka pa pala. Hindi lang buhay, Teodoro. Mas alive pa nga ako ngayon kaysa dati. Tumingin siya sa amin. Kayo ang mga bagong visitor. Opo, Doc, sagot ko. Ginagawa namin ang documentary tungkol sa mga aswang at sa kultura di documentary. Ngumiti si Dr. Martinez. Interesting. Pero sigurado ba kayo na documentary lang ang purpose ninyo dito? Tumingin siya kay Rico ng matagal. Ikaw, anong tunay mong reason kung bakit ka nandito? Documentary rin po, sagot ni Rico. Pero nakita ko na hindi siya confident sa sagot niya. Rico, sabi ni Dr. Martinez, hindi mo pwedeng magsinungaling dito. Ang mga aswang ay nakakasense ng deception. Ano ang tunay mong plano? Hindi sumagot si Rico. Pero nakita ko na pawis na siya at parang nahihirapan siyang huminga. Rico, sabi ko, ano ba talaga ang meron? May tinatago ka ba sa amin? Before makasagot si Rico, may biglang nangyari. May malakas na winds na dumating. At ang mga aswang ay nagsimulang mag-agitate. May mga sounds sila na parang warnings. Ano nangyayari? Tanong ni Paulo. May threat na papalapit, sabi ni Dr. Martinez. May mga tao na may masama intentions na papunta dito. Maya-maya, narinig namin ang sounds ng mga helicopter sa kalangitan. 2 military helicopters na papalapit sa peninsula. Military? Tanong ko. Hindi, sabi ni Mang Teodoro. Private helicopters yan. May mga taong nag-hire ng mercenaries para pumasok dito. Tumingin kaming lahat kay Rico. Ang expression niya ay naging guilty. Rico, sabi ni Carmen, ikaw ba ang nag-inform sa kanila kung nasaan kami? Hindi ko alam na ganito ang mangyayari, sagot ni Rico. May nag-contact sa akin before tayo umalis ng Manila. Sabi nila documentary company sila na may malaking budget para sa paranormal content. Hiniram nila ako na mag-provide ng information tungkol sa location at sa activities natin. Anong company? Tanong ko. Cryptid Hunters International. Sabi nila, legitimate documentary company sila. Rico, sabi ni Dr. Martinez. Ang Cryptid Hunters International ay hindi documentary company. Sila ay isang organization na nagka-capture ng mga supernatural creatures para ibenta sa black market. Nahulog ang puso ko sa sinabi ni Dr. Martinez. Si Rico ay nabetray niya kami, pero hindi niya alam na ginagamit lang siya. Ang mga helicopter ay nagland sa clearing at lumabas ang mga armed men na may 2 mga sophisticated equipment. Hindi sila ordinary mercenaries. May mga high-tech weapons sila at specialized gear para sa pag-capture ng mga creatures. Everyone on the ground, sigaw ng leader nila. We're here for specimen collection. Ang mga aswang ay nagsimulang mag-retreat papunta sa mga puno
pero hindi sila tumakas completely. Nagtago lang sila para mag-observe ng situation. Specimen collection, sabi ni Paulo. Plano nila hulihin ang mga aswang? Oo, sagot ni Dr. Martinez. Ang Cryptid Hunters International ay nagsisell ng mga captured creatures sa mga private collectors at sa mga illegal research facilities. Nakita ko si Rico na naging panic na. Hindi ko alam. Hindi nila sinabi sa akin na ganito ang plano nila. Ang leader ng mga mercenaries ay lumapit sa amin. Mr. Villanueva, salamat sa information na binigay mo. Ang GPS coordinates na binigay mo ay accurate. Wait! Sigaw ni Rico. Hindi ko sinasang-ayunan to. Sabi ninyo documentary lang. Documentary? Natawa ang leader. Mr. Villanueva, bayad ka namin ng $50,000 para sa information na to. Hindi mo ba na-realize na sobrang laki ng bayad na yan para sa simple na documentary coordination? Nakita ko ang realization sa mukha ni Rico. Ginagamit lang siya ng mga mercenaries. Miguel, bulong ni Carmen, kailangan natin protektahan ang mga aswang dito. Paano? May mga weapons sila. Si Aling Petra ay may emergency protocol para sa ganito. Pero kailangan kong maging bridge between worlds para mag-work yon. Ano ibig mong sabihin? Kailangan kong tanggapin ang role ko bilang guardian ng peninsula. Before makasagot ako, may nangyari sa mga mercenary. Ang mga aswang na nagtago sa mga puno ay nagsimulang mag-coordinate. Hindi sila nag-attack directly, pero ginagamit nila ang environment laban sa mga intruder. Ang mga puno ay nagsimulang gumalaw. Ang mga vines ay nag-grow ng mabilis para mag-entangle sa mga equipment ng mga mercenaries. At ang mist ay bumalik para ilimit ang visibility nila. What the hell is happening? Sigaw ng leader. Ang mga aswang ay nagde-defend ng territory nila, sabi ni Dr. Martin. Pero hindi nila pwedeng isustain to ng matagal. Kailangan ng permanent solution. Tumingin si Carmen sa akin. Miguel, alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Carmen, hindi. Miguel, ito ang purpose ko. Ito ang reason kung bakit ako nandito. Ang aming bloodline ay may responsibility sa mga lugar tulad nito. Naglakad si Carmen papunta kay Aling Petra na nandoon pa rin sa gitna ng clearing. Makikita mo na may serious conversation sila at gradually, nakita ko na si Carmen ay nagsimulang mag-glow ng kakaibang light. Anong ginagawa ni Carmen? Tanong ni Paulo. Tinatanggap niya ang role niya bilang bagong guardian, sagot ni Dr. Martinez. Habang ongoing ang transformation ni Carmen, nakita ko na si Rico ay nagsimulang mag-collapse. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may physical effect sa kanya ang presence ng mga aswang. Rico, anong nangyayari sa'yo? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot niya habang nahihirapan siyang huminga. Parang may something sa katawan ko na nagre-reject sa environment dito. Si Dr. Martinez ay lumapit kay Rico at in-examine siya. Rico, may supernatural protection ka ba na naka-attach sa'yo? Amulet? Blessing? O anumang spiritual protection? Wala naman. Wait, naalala ni Rico ang something. Yung herbs na binigay ni Lola Rosa sa akin. Hindi ko na idala kasi naiwan ko sa inn. Ano ka ba? Sabi ni Dr. Martinez. Yung herbs na yon ay protective charm para sa mga tao na may pure intentions. Kapag wala ka nun, ang mga aswang ay nakakasense ng deception mo at nagkakaroon ng adverse reaction ang katawan mo. Ibig sabihin, kapag hindi ka umalis dito ngayon, baka ma-poison ka ng spiritual energy ng lugar na to. Nakita ko na si Rico ay mas lalo pang nag-struggle. Pero hindi pa tapos ang mga problema namin. Ang mga mercenaries ay nag-adapt sa situation. May mga special weapons sila na designed specifically para sa supernatural creatures. Nagsimula silang mag-fire ng tranquilizer darts sa mga aswang. Hindi pwede to, sigaw ko, pero wala akong magagawa. Wala kaming weapons at hindi kami trained para sa combat. Pero suddenly, may nangyari kay Carmen. Ang transformation niya ay nag-complete at nakita ko na may new abilities na siya. May connection siya sa lahat ng living things sa peninsula, sa mga puno, sa mga hayop, at sa mga aswang. Everyone stop! Sigaw ni Carmen sa voice na mas powerful kaysa dati. Lahat ng present sa clearing ay natigil. Ang mga mercenaries, ang mga aswang, lahat. May authoritative power sa boses ni Carmen na hindi mo pwedeng i-ignore. This peninsula is under my protection, sabi ni Carmen. Anyone who threatens the balance here will face the consequences. Ang leader ng mga mercenaries ay natawa. Little girl, wala kaming pakialam sa roleplay mo. May job kaming ginagawa dito. Then let me show you the consequences, sagot ni Carmen. Tapos, nangyari ang something na hindi ko makakalimut. Si Carmen ay nag-communicate sa lahat ng aswang sa peninsula simultaneously. Hindi verbal communication, telepathic connection na nagsabay-sabay silang nag-coordinate. Ang mga aswang ay hindi nag-attack sa mga mercenaries. Instead,
Ginawa nila ang mas effective na strategy. Ginagamit nila ang natural environment para i-neutralize ang mga threats ng hindi nakakasama. Nakita ko kung paano ginagamit ni Carmen ang bagong powers niya para ma-neutralize ang mga mercenary. Ang mga puno ay nag-grow ng mga thick vines na nag-wrap sa mga weapons nila. Ang lupa ay nag-soften para ma-immobilize ang mga paa nila. At ang mist ay bumalik ng mas thick para i-disorient sila completely. Pero ang pinaka-impressive ay kung paano niya na-control ang situation ng walang violence. Hindi niya pinasakit ang mga mercenaries. Neutralize lang niya ang capability nilang manakit. What kind of sorcery is this? Sigaw ng leader habang nag-struggle siya sa mga vines na naka-wrap sa kanya. Hindi sorcery, sagot ni Carmen. Natural connection sa environment. Ito ang tunay na power ng mga guardian ng peninsula. Habang nagiging helpless ang mga mercenaries, nakita ko na si Rico ay mas lalo pang lumalala. Nahihirapan na siyang tumayo at ang skin niya ay Dr. Martinez, sabi ko, kailangan ba namin ilabas si Rico sa peninsula? Oo, sagot niya. Ang spiritual energy dito ay nagre-reject sa kanya dahil sa deception na ginawa niya. Kapag nanatili pa siya dito, baka permanent ang damage sa kanya. Lumapit ako kay Carmen. Carmen, si Rico ay kailangan ng umalis. Mamamatay siya kapag nanatili pa siya dito. Tiningin ni Carmen kay Rico at nakita ko ang conflict sa mga mata niya. May galit siya kay Rico dahil sa betrayal, pero may compassion pa rin. Rico, sabi ni Carmen, alam mo ba kung gaano mo na-jeopardize ang buhay ng mga aswang dito dahil sa ginawa mo? Alam ko na, sagot ni Rico habang nahihirapan pa rin siyang huminga. Sorry Carmen, hindi ko alam na ganito ang magiging consequence. Yung $50,000 na binayad sa'yo ng Cryptid Hunters. Sabi ni Carmen, ang pera na yon ay blood money. Ginagamit nila yon para mabili ang location ng mga endangered supernatural community. Hindi ko alam, pero ginawa mo pa rin dahil sa greed mo. Nakita ko na si Rico ay nagsimulang mag-cry. Hindi dahil sa physical pain, kundi dahil sa guilt sa ginawa niya. Carmen, sabi ko, pwede ba natin siyang isave? Pwede, sagot ni Carmen. Pero may condition. Ano? Kailangan niyang magstay dito sa peninsula for 1 month para ma-purify ang spiritual corruption na na-absorb niya. At after none, kailangan niyang gumawa ng restitution para sa damage na ginawa niya. Restitution? Kailangan niyang i-expose ang Cryptid Hunters International. Kailangan niyang i-reveal ang illegal operations nila at i-protect ang iba pang supernatural communities na target nila. Tumingin si Rico sa amin. Gagawin ko yon. Kahit anong kailangan para ma-compensate ang ginawa ko. Pero Rico, sabi ni Dr. Martinez, ang 1 month na stay mo dito ay hindi vacation. Makakasama mo ang mga aswang sa daily life nila. Makikita mo kung paano sila nag-maintain ng balance sa environment. At malalaman mo kung bakit importante ang protection ng lugar na ito. Willing ako, sagot ni Rico. Habang nag-uusap kami tungkol kay Rico, may nangyari sa mga mercenaries. Ang leader nila ay may naka-hidden na communication device sa katawan niya at nakita ko na may signal siyang pinadala. Carmen! Sigaw ko. May backup sila na paparating. Tumingin si Carmen sa kalangitan at nakita namin ang 3 additional helicopter na papalapit sa peninsula. Dr. Martinez, sabi ni Carmen, may emergency protocol ba para sa ganito kalaking threat? Meron, sagot ni Dr. Martinez. Pero hindi mo yun magagawa mag-isa. Kailangan mo ng cooperation ng lahat ng aswang sa peninsula. At kailangan mo rin ng sacrifice mula sa mga kasama mo. Sacrifice? Anong klaseng sacrifice? Tanong ni Paulo. Hindi blood sacrifice, sabi ni Dr. Martin. Spiritual sacrifice. Kailangan ng mga tao na willing na magstay deep permanently para ma-maintain ang balance. Nagtinginan kaming lahat. Ito ay isang desisyon na magbabago sa buhay namin. Ako, sabi ni Paulo suddenly, willing akong magstay. Paulo, tanong ko, sigurado ka ba? Miguel, nakita ko kung paano nila ginagamit ang technology dito ng sustainable. Nakita ko kung paano sila nag-maintain ng ecosystem ng perfect. As a technical person, interested ako sa learning ng mga methods nila. Pero ang career mo sa outside world, ang career ko sa outside world ay puro exploitation ng environment para sa profit. Dito, pwede kong gamitin ang skills ko para sa protection ng nature. Nakita ko na si Dr. Martinez ay napangiti sa decision ni Paulo. Paulo, sabi ni Dr. Martinez, kapag magstay ka dito, hindi mo na pwedeng bumalik sa outside world anytime na gusto mo. Pero makakakuha ka ng abilities na makakatulong sa protection ng peninsula. Ano klaseng abilities? Enhanced connection sa technology, ability na mag-communicate sa mga aswang, at most importantly, ability na ma-maintain ang balance between supernatural at natural world. Habang nag-uusap kami, nakita ko na si Aling Petra ay lumapit sa amin.
May kausap siyang isang aswang na may form ng malaking bird. Carmen, sabi ni Aling Petra, ang mga backup helicopters ay may mas advanced na weapon. May mga devices sila na designed specifically para mag-disrupt ng supernatural energy. Ibig sabihin, hindi mo na pwedeng gamitin ang environmental control mo para sa protection. Kailangan ng different strategy. Nakita ko si Carmen na nag-isip ng malalim. May idea ako, pero kailangan ko ng cooperation ninyo lahat. Ano ang plan mo? Tanong ko. Gagawin natin ang reverse psychology. Instead na mag-hide ng mga aswang, ipapakita natin sa mga mercenaries ang true nature ng community. Kapag nakita nila na hindi monsters ang mga aswang, baka ma-realize nila na mali ang ginagawa nila. Sigurado ka ba sa plan na yan? Tanong ni Mang Teodoro. Hindi, sagot ni Carmen honestly. Pero ito lang ang option natin na walang violent. Nag-agree kaming lahat sa plan ni Carmen. Pero before ma-implement namin yon, may nangyari na hindi namin in-expect. May isang aswang na lumapit sa amin. Ito ay si Paulo na naging aswang na. Ang transformation niya ay nangyari ng napakabilis dahil willing siya na mag-sacrifice para sa community. Paulo? Tanong ko. Ikaw ba yan? Oo, Miguel. Sagot niya sa boses na parehong Paulo, pero may different quality. Pero mas clear na ang perspective ko ngayon. Nakikita ko na ang bigger picture. Anong nakikita mo? Nakikita ko na ang mga mercenaries na paparating ay hindi ordinary hunter. May iba silang agenda. Hindi lang sila nagko-collect ng specimens. Plano nila i-destroy ang buong peninsula para ma-eliminate ang threat sa kanilang operations. Destroy ang peninsula? Paano? May dala silang incendiary weapons. Plano nila sunugin ang buong area para ma-eliminate ang lahat ng aswang dito. Nahulog ang loob ko sa sinabi ni Paulo. Hindi specimen collection lang ang plano nila. Genocide. Carmen, sabi ko, kailangan natin ng mas aggressive na strategy. Hindi, sagot ni Carmen. May better way, pero kailangan ko ng ultimate sacrifice. Anong ultimate sacrifice? Hindi sumagot si Carmen agad. Tumingin siya kay Aling Petra at nakita ko na may conversation silang dalawa na hindi namin naririnig. Miguel, sabi ni Carmen pagkatapos ng conversation nila, ang only way para ma-save ang peninsula ay kung mag-merge ako completely sa spirit ng lugar na sto. Merge? Ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi na ako makakabalik sa outside world. Magiging permanent guardian ako ng peninsula. Magiging part na ako ng spiritual ecosystem dito. Carmen, hindi. May ibang way pa. Wala na, Miguel. Ang mga paparating na mercenaries ay may firepower na pwedeng mag-destroy ng buong peninsula. Ang only defense namin ay kung magkakaroon ako ng complete control sa lahat ng natural forces dito. Habang nag-argue kami, nakita namin na ang mga backup helicopters ay nagland na. May mga lalaking lumabas na mas heavily armed kaysa sa unang grupo. May mga flamethrowers sila, may mga explosive devices, at may mga chemical weapons na designed para sa supernatural creatures. Time's up, sabi ni Carmen. Kailangan ko nang gawin to. Pero before siya makagalaw, may biglang nangyari. Si Lola Rosa ay biglang sumulpot sa gitna ng clearing. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon nang walang nakaka-notice sa kanya. Carmen, sabi ni Lola Rosa, hindi mo kailangan mag-sacrifice ng ganyang kalaki. Lola, paano kayo nakarating dito? May ibang way ako papunta dito na hindi ninyo alam, sagot ni Lola Rosa. At may ibang solution ako sa problema ninyo. Lumapit si Lola Rosa kay Aling Petra at nakita ko na may exchange sila ng spiritual energy. Maya-maya, nakita ko na si Aling Petra ay nagsimulang mag-glow. Aling Petra ay magta-transfer ng powers niya sa akin, sabi ni Lola Rosa. Ako ang magiging temporary guardian habang nagre-resolve tayo ng situation na to. Pero Lola, ako ay mas experienced sa spiritual matters kaysa sa iyo, Carmen. At may mas malaking connection ako sa mga ancestral spirits na pwedeng tumulong sa amin. Nakita ko na si Lola Rosa ay nagsimulang mag-transform. Hindi siya naging aswang, pero nakuha niya ang abilities ng isang guardian. Ang difference ay, habang nagti-transform siya, may mga ancestral spirits na lumabas sa paligid niya. Mga ninuno, bulong ni Carmen. Oo, sagot ni Lola Rosa. Ang mga ninuno natin ay hindi nag-abandon sa mga responsibilities nila. Nandito pa rin sila para mag-guide at protektahan ang mga lugar tulad ni. Ang mga ancestral spirits ay nagsimulang mag-surround sa mga mercenary. Hindi threatening, pero authoritative. Parang may silent na communication na nangyayari sa kanila. What's happening? Tanong ng leader ng mga mercenaries. Kausap kayo ng mga spirits ng mga ninuno ng lugar na to, sabi ni Lola Rosa sa perfect English. Sinasabi nila sa inyo na
umalis kayo dito ng peaceful o kaya ay haharapin ninyo ang consequences ng pag-disrespect ninyo sa sacred na lugar na to. Nakita ko na ang mga mercenaries ay nagsimulang ma-intimidate, hindi dahil sa takot sa mga aswang, kundi dahil sa presence ng mga ancestral spirits na mas powerful kaysa sa kahit anong supernatural creature. We don't believe in your superstitions, sabi ng leader. Pero nakita ko na nagsha-shake ang mga kamay niya. Then let us show you the power of our ancestors, sabi ni Lorosa. Nangyari ang something na hindi ko inaasahan. Ang mga ancestral spirits ay hindi nag-attack sa mga mercenaries. Instead, ginawa nila ang mas effective na strategy. Binago nila ang memories ng mga mercenaries. Anong ginagawa nila? Tanong ko kay Dr. Martin. Binabago nila ang memories ng mga mercenaries para ma-eliminate ang knowledge nila tungkol sa peninsula, sagot niya. Makakalimutan nila kung paano nila nahanap ang lugar na to at makakalimutan nila na may aswang na nakatira dito. Pwede ba yon? Pwede, pero temporary lang. Maaalala nila eventually, kaya kailangan natin ng permanent solution. Habang ginagawa ng mga ancestral spirits ang memory modification sa mga mercenaries, si Lola Rosa ay nag-approach sa amin. Miguel, sabi niya, may importante akong sasabihin sa'yo. Lumapit si Lola Rosa sa akin habang patuloy na ginagawa ng mga ancestral spirits ang memory modification sa mga mercenaries. Miguel, sabi ni Lola Rosa, ang mission mo rito ay hindi lang documentary. May mas malaking purpose ka sa lugar na to. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ikaw ang magiging bridge between ang peninsula at ang outside world. Kailangan ng mga aswang dito ng isang advocate sa modern society. Isang tao na makakapag-educate sa mga tao tungkol sa true nature nila. Nag-isip ako ng malalim. Totoo naman na ang original plan ko ay gumawa ng educational documentary. Pero ngayon, mas naintindihan ko na ang responsibility na kasama noon. Pero paano ko magagawa yon? Sino ang maniniwala sa akin? Hindi mo kailangan mag-convince ang lahat. Sagot ni Lola Rosa. Kailangan mo lang mag-start ng movement. Gumawa ka ng mga documentary na magpapakita ng truth. Mag-establish ka ng organization na magpoprotekta sa mga natural sanctuaries. At most importantly, ituro mo sa mga tao na ang mga supernatural creatures ay parte ng ecosystem natin. Habang nag-uusap kami, nakita ko na tapos na ang memory modification sa mga mercenaries. Nagsimula na silang umalis, pero nakita ko na completely confused sila. Hindi nila maalala kung bakit sila nandito o kung ano ang ginagawa nila. Makakalimutan ba nila completely ang peninsula? Tanong ko. Hindi completely, sagot ni Dr. Martin. Maaalala nila na may expedition sila dito, pero hindi nila maaalala ang specific location o kung anong nakita nila. Magiging vague memory lang yon na hindi nila ma-piece together. Nakita ko na si Carmen ay bumalik na sa normal form niya, pero may permanent changes pa rin sa kanya. Ang mga mata niya ay may golden tint na at may spiritual aura siyang nanatili. Carmen, sabi ko, magiging okay ka ba sa outside world? Oo, sagot niya. Pero hindi na ako completely ordinary na tao. May connection na ako sa peninsula na hindi mawawala. Pwede akong mag-communicate sa mga aswang dito anytime. At pwede kong ma-monitor ang condition ng lugar na to. Ibig sabihin, magiging guardian ka pa rin. Oo, pero remote guardian. Pwede akong magstay sa outside world. Pero may responsibility pa rin ako dito. Lumapit sa amin si Paulo na naging aswang na. Nakita ko na komportable na siya sa bagong form niya. Miguel, sabi ni Paulo, ang equipment natin ay naka-record ng lahat ng nangyari dito. Pero kailangan natin ng discretion sa pag-edit ng documentary. Ano ibig mong sabihin? Hindi natin pwedeng ipakita ang exact location ng peninsula. Hindi natin pwedeng mag-reveal ng specific details na makakatulong sa iba na makahanap ng lugar na to. Pero pwede natin ipakita ang general message tungkol sa coexistence ng humans at supernatural creatures. Tama si Paulo. Kailangan namin mag-balance between education at protection. Rico, tawag ko kay Rico, na nakaupo pa rin sa gilid, medyo recovering pa rin sa effects ng spiritual rejection. Ano ang plano mo ngayon? Miguel, sagot ni Rico. First, gagawin ko ang commitment ko kay Carmen. Magstay ako dito for 1 month para ma-purify ang spiritual corruption ko. Second, after nun, ite-testify ko against sa Cryptid Hunters International. I-expose ko ang illegal operations nila. Pero dangerous yon. Mga powerful na tao ang nasa likod ng organization na yon. Alam ko, pero kailangan kong gawin yon para sa redemption ko. At besides, may protection naman ako from ni Carmen at ni Lola Rosa. Tumango si Carmen. Oo, Rico, bibigyan kita ng protective charm na magpuprotect sa'yo habang ginagawa mo ang mission mo. Lumapit sa amin si Aling Petra na naging normal na appearance na ulit
after matransfer ang powers niya kay Lola Rosa. Miguel, sabi ni Aling Petra, may regalo ako para sa'yo. Inabot niya sa akin ang isang small amulet na gawa sa kakaibang material. Ano po ito? Communication device, sagot niya. Kapag kailangan mo ng contact sa peninsula, pwede mo itong gamitin para makipag-communicate sa amin. At kapag may emergency, pwede ka naming tawagan para sa help. Salamat po. Habang nag-prepare kami para sa departure namin, nag-gather ang mga aswang sa clearing para sa farewell ceremony. Nakita ko na may mga aswang na naging curious sa equipment namin, lalo na sa cameras. Paolo, sabi ko, pwede ba natin i-leave ang isa sa mga cameras namin dito para sa documentation ng daily life nila? Good idea, sagot ni Paolo. Pwede nila gamitin yun para mag-record ng mga changes sa ecosystem nila. Nag-set up si Paolo ng isang waterproof camera sa isang strategic location sa peninsula. I-explain niya sa mga aswang kung paano gamitin ang camera at surprisingly, mabilis nilang natutunan. Intelligent talaga sila, sabi ko kay Dr. Martin. Oo, sagot niya. Ang mga aswang ay hindi primitive creatures. May advanced intelligence sila na comparable sa humans, pero may additional na connection sila sa natural. Maya-maya, nag-start na ang farewell ceremony. Ang mga aswang ay nag-perform ng traditional song na parang blessing para sa aming safe journey pabalik sa outside world. Carmen, sabi ni Aling Petra, remember mo na ang responsibility mo ay hindi nagtatapos dito. Kailangan mo mag-continue ng protection sa peninsula kahit nasa outside world ka na. Opo, Aling Petra, hindi ko makakalimutan ang responsibility ko. At Miguel, sabi ni Lola Rosa, ang documentary na gagawin mo ay hindi lang entertainment. Ito ay educational tool na makakatulong sa preservation ng mga lugar tulad nito. Gawin ko po ang best ko para ma-create ang documentary na magkakaroon ng positive impact. Nagsimula na kaming maglakad pabalik sa trail papunta sa outside world. Si Mang Teodoro ay nag-guide sa amin ulit, pero mas tahimik siya ngayon compare sa nung papunta kami. Mang Teodoro, sabi ko habang naglalakad kami, salamat sa guidance ninyo. Walang anuman, Miguel. Pero remember mo na ang nakita mo dito ay hindi para sa lahat ng tao. May responsibility ka na mag-protect ng information na nakuha mo. Opo, naiintindihan ko po. Habang bumabalik kami sa Mist Valley, nakita ko na may changes na sa environment. Mas peaceful ang atmosphere at parang mas vibrant ang kulay ng mga halaman. Carmen, sabi ko, nagbabago ba ang peninsula dahil sa nangyari? Oo, sagot ni Carmen. Ang spiritual balance ng lugar ay nag-strengthen dahil sa events na nangyari. Mas stable na ngayon ang ecosystem nila. Nang makarating kami sa Red River, nakita ko na ang tubig ay hindi na red. Naging clear na siya na may blue tint. Bakit nagbago ang kulay ng tubig? Tanong ko. Ang red color ay indication ng stress sa spiritual ecosystem, sagot ni Mang Teodoro. Ngayong stable na ang balance, bumalik na sa natural color ang tubig. Sa bamboo forest, nakita ko na mas maraming wildlife ngayon. May mga birds na hindi ko nakita nung papunta kami, at may mga small animals na nag-play sa mga bamboo. Parang mas alive ang forest ngayon, sabi ko. Dahil nawala na ang threat, sagot ni Carmen. Ang mga animals ay nag-come out na ng hiding. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Teodoro, nag-rest kami saglit before mag-continue ng journey pabalik sa bayan. Mang Teodoro, sabi ko, may plano ba kayong mag-visit sa peninsula ulit? Oo, sagot niya. Pero hindi na as guide para sa mga outsiders. Mag-visit ako doon as friend ng community. May relationship na ako sa kanila na hindi ko pwedeng abandon. Understanding ko po yon. Nang makarating kami sa bayan ng Torrijos, nakita ko na may mga changes din dito. Parang mas peaceful ang atmosphere at ang mga tao ay mas friendly. Carmen, sabi ko, may effect ba sa surrounding communities ang nangyari sa peninsula? Oo, sagot ni Carmen. Ang spiritual energy ng peninsula ay nag-radiate sa neighboring areas. Kapag peaceful ang peninsula, peaceful din ang mga communities sa paligid. Sa inn namin, nag-pack kami ng mga equipment at nag-review ng mga footage na nakuha namin. Nakita ko na may sufficient material kami para sa documentary, pero kailangan naming mag-careful sa editing. Guys, sabi ko habang nag-review kami ng footage, ang documentary na to ay magiging game changer sa understanding natin tungkol sa supernatural creatures sa Pilipinas. Pero kailangan natin mag-ensure na hindi ma-compromise ang safety ng peninsula, sabi ni Carmen. Oo, gagawin natin tong educational documentary na magpo-promote ng understanding at respect, pero hindi magre-reveal ng specific information na makakapag-endanger sa mga aswang. Nang makabalik kami sa Manila, nagsimula agad ako ng post-production work para sa documentary. Ginawa ko ang title na Aswang, Guardians of the Forest, isang documentary
na nagfo-focus sa environmental protection aspect ng mga aswang rather than sa horror element. Ang documentary ay nag-feature ng interview kay Carmen bilang cultural expert, ng historical background tungkol sa mga aswang sa Filipino folklore at ng general message tungkol sa importance ng protecting natural habitat. Hindi ko nag-include ang specific location ng peninsula, ang exact na mukha ng mga aswang na nakita namin, o any information na makakatulong sa iba na makahanap ng lugar. Ang documentary ay nag-premiere sa isang film festival sa Manila at nakakuha ng positive response mula sa audience. Maraming tao ang nag-appreciate ng educational approach at maraming environmental groups ang naging interested sa message ng film. Matapos ang premiere, nag-establish ako ng isang NGO na nagfo-focus sa preservation ng mga natural areas na may cultural at spiritual significance. Ang organization ay nagpartner sa mga local communities para sa protection ng mga sacred sites. Si Carmen ay naging consultant ng NGO at regular siya nag-visit sa mga communities para sa cultural education programs. Ang connection niya sa peninsula ay naging advantage namin sa pag-identify ng ibang areas na kailangan ng protection. Si Rico, pagkatapos ng 1-month stay niya sa peninsula, ay naging whistleblower against sa Cryptid Hunters International. Ang testimony niya ay naging instrumental sa pag-expose ng illegal operations ng organization at maraming arrests ang nangyari sa mga involved. Ngayon, si Rico ay naging part din ng NGO namin. Ginagamit niya ang experience niya sa media production para sa creation ng educational materials tungkol sa wildlife protection. Si Paolo ay nananatili sa peninsula bilang technical advisor sa mga aswang. Ginagamit niya ang skills niya para sa development ng sustainable technology na tumutulong sa maintenance ng ecosystem. May regular kami communication sa kanya through special devices na develop niya. Ang peninsula ay nananatiling protected area. Hindi ito officially recognized ng government, pero through ang NGO namin, naging special conservation zone na hindi accessible sa mga tourists o researchers na walang proper authorization. Isang taon pagkatapos ng expedition namin, nag-visit ako ulit sa peninsula kasama si Carmen. Nakita ko na mas lalo pang nag-flourish ang ecosystem doon. May mga new species ng plants at animals na nag-develop at ang mga aswang ay mas naging integrated sa natural environment. Miguel, sabi ni Carmen habang nakatingin kami sa clearing na naging mas expanded na. Salamat sa pag-help mo sa preservation ng lugar nato. Salamat din sa'yo, Carmen. Hindi ko magagawa to nang wala ka. Alam mo, sabi niya, may balita ako na may iba pang mga similar na places sa iba't ibang parte ng Pilipinas. May mga communities ng supernatural creatures na kailangan din ng protection. Ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi pa tapos ang mission natin. May mas malaking work pa tayong gagawin para sa preservation ng mga magical places sa aming bansa. Tiningnan ko si Carmen at nakita ko ang determination sa mga mata niya. Alam ko na ito ay simula pa lang ng mas malaking adventure. Ready ka ba para sa next expedition? Tanong niya. Ready ako? Sagot ko. Pero this time, mas prepared na tayo at may allies na tayo na makakatulong sa mission natin. Habang naglalakad kami pabalik sa trail mula sa peninsula, naramdaman ko ang satisfaction na nakuha namin ang balance between curiosity at respect, between documentation at protection, between modern world at ancient wisdom. Ang documentary na Aswang Guardians of the Forest ay naging successful na hindi lang sa entertainment value niya, kundi sa educational impact niya sa mga manunood. Maraming tao ang naging aware sa importance ng protecting natural habitat at maraming communities ang naging interested sa preservation ng kanilang local folklore at tradition. Ang NGO namin ay patuloy na lumalaki at may mga international partnerships na na-establish para sa similar conservation efforts sa ibang mga bat. Ang message namin na ang supernatural creatures ay parte ng ecosystem at kailangan ng protection ay naging recognized na sa academic at environmental community. At ako, si Miguel Santos, ay naging dokumentaryong filmmaker na specialized sa cultural at environmental preservation. Hindi lang ako nag-create ng entertaining content, nag-create ako ng materials na may positive impact sa society at sa preservation ng aming natural. Ang journey na nagsimula bilang simply documentary project ay naging life-changing experience na nag-define sa purpose ko bilang filmmaker at bilang protector ng aming cultural heritage. At alam ko na may mas maraming adventures pa kaming darating kasama si Carmen at ang amin. Kasi sa mundo na puno ng mysteries at magic, may responsibility tayong protektahan ang mga lugar at nilalang na ginagawa ang mundo nating mas diverse
mas wonder. Kung nagustuhan ninyo ang adventure na ito, mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming kwento tungkol sa mga hidden mysteries ng Pinas.